punot dulo nito is that they will continue on, no? They will continue because there is an agenda. The agenda is to destroy the Dutertes, to make sure that PRRD will never come back to the Philippines, no? That he will die in The Hague or outside his country. That's the agenda. That's their goal. And the other goal is, of course, to destroy the vice president, no? So they will continue. That's their strength. That's their strength. They have no moral compunction. They have no shame. To it most of the time, si Pangulong Duterte. So ngayon, nakikita ng taong bayan na napakasidhi, napakalalim ng kataksilan at ng pang-aabusong ginawa ni Marcos laban kay Pangulong Duterte. Nagbabala ngayon ang maraming mga nag-uobserba na posible ito ang magiging mitsa ni Marcos sa kanyang nakanipis na pangungunyapit sa poder na na-isolate na sila sa taong bayan at pwedeng magsambulat ang pagkagalit ng mamamayan na hindi na nila mapipigilan. Ang pangyayaring ito sakali pong ang kaganapan sa pangkalusugang kalagayan ni Pangulong Duterte ay umabot po sa antas na magkaroon siya ng pagpanaw ng buhay niya doon sa lugar na kung saan siya po ay pinatapon, inabuso, nilapastangan that can trigger a widespread groundswell of another round of protest and resistance against the Marcos government. Yung patakaran niya ito, nagagawin po na imbaka ng mga bomba at bala ng Estados Unidos ang buong Subic Bay Naval Base dati, na dyan po sa Zambales. Ulitin ko po, imbakan ng bala at bomba. At doon din po magtatayo ng paggawaan ng bomba at bala ang Amerika na para bagang bumalik ang base militar without passing through the law na ipinagbabawal po yan ng saligang batas. Hindi ko naubos maarok sa aking isipan paano naging number 1 si Gibo Teodoro sa bar exam. Now I understand na kapag nakapasa ka sa bar exam, hindi ibig sabihin ay matino at maayos ang kaalaman mo. Also I think one of the things that we learned, no, under PRRD was that yung power ng grassroots, 'di ba? Dito talaga dapat nanggagaling yung solusyon. Hindi dapat nanggagaling ang solusyon sa mga oligarkyo, sa mga anak ng mga magnanakaw na ito, 'di ba? Yung mga nandiyan sa Kongreso, mga magnanakaw, mga anak ng magnanakaw, asawa ng magnanakaw na ang nasa isip lang nila, pasan kami bibili ng Birkin, ng Prada, ganyan, 'di ba? Pero kapag we should develop into the kind of country where our leaders should come from the grassroots. Nakaapak ang mga paa nila sa lupa, na talagang may tiwala ang tao sa taong bayan sa kanila at alam nila kung ano ang solusyon kasi nandyan sila, nakaapak ang paa nila. No, so maliwanag na yung mga discussions na ganito will empower the Filipino people, and we should empower the Filipino people kasi ang mga oligarkyo, ang gusto nila tanga tayo. Ang gusto nila talagang wala tayong alam. Kung kaya nga pinapatahimik ang SMNI, pinapatahimik kami. Minsan nga nakakalimutan ko na kung anong title ng show natin dahil pinatahimik na yung laban kasama ang bayan. Ano na nga ba tayo ngayon? Bigos lang. Mamaya kung ano-ano na lang, dinuguan at puto, ano ba yung susunod na? Diba talaga pinapatahimik tayo? Kasi may rason yon. Ang mga oligarkyo, ang mga naghaharing uri, gusto nila yung power sa kanila lang. So maganda talaga na dapat ibaba natin yan sa taong bayan at kailangan marinig ang boses ninyo. Huwag tayong papayag, tinuro ni PRRD. Si PRRD ngayon nasa The Hague. Ibinibigay na niya ang buhay niya sa atin. Na huwag tayong pumayag na yung ipinaglaban niya. Kasi kaya siya nasa Hague ngayon kasi lahat ng kinalaban niya para sa atin, sinigurado na nandyan siya. Mga oligarkyo, mga drug lords, yung mga CPP na yan, ang Amerika, no, lahat yan, sinigurado na nandyan siya. Lalo't lalo mga oligarkyo, galit na galit yan kay Rodrigo Duterte. Huwag naman natin sayangin yung sakripisyo ni PRRD na hindi tayo lumaban, no? Na hindi tayo lumaban sa mga oligarkyo na yan, na nasa Kongreso, mga magnanakaw na yan, mga terorista na yan, mga drug lords na yan. Huwag tayong papayag, no? At which brings me to my point, mga kababayan, before kami lumipat
sa ating pangalawang ulat balitang talakayan hinggil dito sa tawa-tawang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na sinagot siya ni Vice President Sara Duterte. Wow, that is so very intellectually challenged na uri ng pahayag na doon na lang daw sa ICC dadalhin ang kaso ni Pangulong Duterte dahil wala ng mga ebidensya dito. Hindi na natin kayang i-proceed pa ang kaso. But bago niyan, gusto ko pong dugtungan yung panghuling bahagya na sinabi po ng party list na ito. Ang intensyon, layunin po ng party list law na nakasaad po sa ating saligang batas at ang kanyang enabling law ay tama. Yun po ay para sa mga mahihirap at mga hindi po kayang tumakbo bilang congressman, subalit nararap po na may boses sila. 20% ang ating kapulungan sa House of Representatives. Ang problema doon sa pagpapatupad. Ang pagpapatupad na yan, unang naging problema, Ma'am Lynn, sa giging bastardization, pagsaula at bastos sa diwa at purpose ng party list law sa konstitusyon at sa enabling law nito, kundi ang COMELEC. Sapagkat ginawang negosyo ng COMELEC ang party list. Sa registration pa lang, pinagkakakitaan na. Alam natin yan lahat, no? Ang party list registration na hindi bababa po, between 20 to 30 million pesos po ang lagayan dyan, no? Yan, totoo. Yeah, 20 to 30 million. Registration pa lang po yan para hindi ka malalaglag. That much, attorney? Hindi tayo nagbigay kaya tayo umabot sa Korte Suprema. Ma'am Lorraine. Para, yeah, that's the point, mga kababayan. Ibig ko pong sabihin, the purpose, the intent of the party list law as enshrined in the Constitution and the enabling law corresponding to it to implement ay tama. Pero ang pag-implement nito po ay binastos at pinagsamantalahan. At isa po dyan sa operator ng pangbabastos na ito ay ang COMELEC. Kasi naging negosyo nila ang pagpapalusot ng mga party list na hindi deserving. At pati po ang requirements dyan at pati po ang mga pagpapalusot na naging negosyo ng party list ay naging pamamaraan o panglustan po ang bas na ito. Kaya mali ang party list system. Ito ay dapat baguhin. I agree kay Atty. Busan din Marilyn, bagamat di makalusot ka agad, dahil anti-dynasty law ginagamit sa propaganda ngayon ng CPNA-NDF na kung sila nag-file out, pero alam naman natin sila ay mga pampalasan at lapastangan sa batas ng party list law. Ang importante mabuksan ang diskusyon, maimulat ang taong bayan. At sabi mo, ma'am, yan ay very empowering na namumulat ang taong bayan. Ang party list na ito ay naging negosyo at dapat bawiin ng taong bayan ang ganitong sistema. Pagdating ng panahong kaya nating baguhin ang mga batas na ngayon ay sinasalaula na hinggil sa party list. Eric, may tanong ako. So, anong before we leave the topic, anong tingin mo ang status nila ngayon ng CPP-NPA-NDF party list at ng CPP-NPA-NDF? Bigyan mo lang kami ng background. Ano tingin mo? Pabagsak po ang kanilang numero sa representation because of the level of political awareness hinggil sa party list na ito. So, ibig sabihin, nagtagumpay po ang ating layunin sa NTF-ELCAC na mabawasan po ang kanilang government infiltration. Mabawasan ang kanilang pangungulimbat sa resources ng gobyerno from a high of 7, naging 3. So, malaking bagay yun. Noong 2019 po, 7 ang party list nila. Imagine bawat isa 100 million na nakuha ang po every year. That's 700 million going to the hands of the enemy. Pagka 2022 po na eleksyon na may party list sila, at ayoy may NTF-ELCAC naging 3. So malaki yun, 4 ang nawala kaagad. Ngayon, 2 na lang. Dinaya pa nila at gustong ibalik ang Gabriela pero sa pag-disqualify ng kabataan ng Duterte Youth Party. So pero, kung ang aspeto po ng party list ng CPP-NPA-NDF, sila po ay nasa madilim na kalagayan. Pero sabi mo, Ma'am Lorraine, ikaw na mismo nagbukas kanina at ina-admin na ding 3 ngayon, hindi lang po ang CPP-NPA-NDF ang nagsasamantala sa party list. Pati mga magnanakaw at buayang politiko ginamit na negosyo at paraan ng party list na ito. So malalim na problema po ito. Yes, pero hindi pa rin po tapos dahil nandyan po ang CPP party list na may 2 pa. Ma'am Lorraine. Eric, Attorney Busantog and mga kababayan, I really want to honor PRRD
Kasi ang ibinigay niya, no, I keep saying, ang ibinigay niya kay Marcos na Pilipinas ay halos wala ng CPP. So, we voted Marcos because he promised continuity. And if he had delivered on that promise, itong 2025, zero na yan sa Kongreso. Dapat. Kaso hindi, no? Inano pa niya, talagang pinalakas pa niya, pinondohan pa niya. No, so even though yung recruitment ay nahihirapan sila, lumakas sila lalo na sa international kasi si Charlie Galvez albo na to, no. Talagang may peace talks na naman, yan na naman ang pinag-uusapan. And even as we're speaking now, as we said, no, the recruitment of our children in BJMP continues, no. And that warden is Nardi has been replaced already. And I'm going to see kung tuloy-tuloy pa rin yan. And then, and yet, tuloy-tuloy pa rin yan. That was what I was told. Tuloy-tuloy pa din yung pag-recruit. So, because he did not deliver, it takes a president like PRRD to end this. And it takes an empty vessel, a weak leader like Marcos to undo all that sacrifices that PRRD did. Kasi PRRD talaga was really nakatutok dito. No, talagang yes, talagang matapos. Pero wala eh. Wala eh. Yeah. Hindi marunong maging president itong isang ito eh. Ma'am, baka may rejoinder final si Attorney Marlon on this topic before we proceed. The revelation of Attorney Kaufman sa kanilang pagtutol sa maniura ng DOJ ni Marcos na upang bigyan ng didiin palo sa ICC si Pangulo Duterte. Attorney Pasog, rejoinder ba o go ulat balita? No. I just want to reiterate that you can see how the CPP operate doon sa pagkuha, pagkidnap kay PRRD at pagdala sa The Hague. You see how they also help the ICC in the collation of whatever PR or witnesses. Sila yung gumagalaw dito sa Pilipinas. Nakita natin ang galamay nila sa pag-file ng impeachment kay VP Sara. So, hindi pwedeng sabihin that they do not do anything of significance, even in our political machinations. No? Hindi lang sila nandoon sa countryside at nag-i-NPA. No? What they do actually impacted our whole government. At hopefully yung makita ng ating ibang kababayan, but hopefully makita ng mga tao ngayon sa government on how they operate. Kasi hindi ako naniniwala na pag nawala yung CPP, NPA, NDF na yan, mapafile yung impeachment na yan. Kasi kailangan nila ng attack dog and they are the willing and able attack dogs. No? Hindi lahat kasi ng tao, they have that gumption to actually, okay, gawin natin to. Kasi sila ginagawa niyan, game plan nila yan. That's their game for quite a time, perfected through their 50 years of a terroristic existence. So nagagawa nila yan. They have the international connections, they have the local connections, they have the people that they can just simply, ilagay nyo sa jeep yan para mag-rally sila, di ba? Ganyan. So they can do that. People have to understand that the CPP in PND does not only operate in the countryside. Now, largely, they operate in the urban areas. Can I add something? Tama po yan. Sige, ma'am. The mere fact that the enemies of the state, no, this is the good news for us Filipinos, no, that the real enemies of the people, the oligarchs, no, yung those greedy oligarchs, yung mga sindikato ng drugs, etc., no, CPP, NPA, NDF, the mere fact that they are doing everything, no, in collusion with this weak leader to make sure that Sara Duterte does not ever become president, tells you very clearly she is going to be a great president. Because ang oligarkyo, ayaw nila na ma-empower ang Pilipino. Alam mo, nung panahon ni PRRD, for the first time nagbayad ng tax itong mga ito. Hinabol talaga sila ni Digong. No, yung Philippine Airlines, si Lucio Tan, ang Lucky, all those, even yung sa Mile Long Island, no, for the first time, hinabol ng PRRD, mga Prieto, etc., no? So, ang oligarkyo gagawin rin lahat para hindi maging president si Sara Duterte. Ang CPP gagawin lahat para hindi maging president si Duterte. Kasi nga, under her watch, no, naging insurgency-free ang Davao City, etc.
No, so they will do everything to make sure na hindi siya maging president, which that's good news for all of us because now we know that she is going to be a great president, no? That's the good news. Yeah, and speaking about that, may reaction po si Vice President Sara Duterte earlier sa kanyang naging media briefing hinggil po dito sa naging pahayag ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ na walang daw mga ebidensya, sinira na po ito, hinggil po sa kasong ina-allege ng CPP, NPA, NDF at nila Marcos na crimes against humanity kung bakit pinadukot at pinatapon po si Pangulong Duterte ng gobyerno ni Marcos doon sa Netherlands. May reaction din po hinggil dyan ang kanyang lead defense counsel na si Attorney Kaufman. Kuhayan po natin ang ulat balitang ito. Kamakailan inihayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng inabandona na ng gobyerno ang paghawak ng mga kaso ng war on drugs, bunsod ng umano'y kawalan ng ebidensya at sinadyang pagkasira ng mga dokumento. Ani Rimulya, maaaring sinadyang burahin ang maito upang hindi umusad ang kaso. Ngunit giit ni Attorney Kaufman, walang kinalaman si Duterte sa anumang sinasabing pagwasak ng ebidensya. That's Secretary of Justice Rimulya's claims. What I do know is that my client, Mr. Duterte, had nothing to do with destroying any evidence. Destroying evidence is a criminal offence. It was not done, and it was not done at his request on behalf of him. Let me make that very clear. Paliwanag pa ni Kaufman, hindi totoo ang aligasyon ni Rimulya at walang katotohanan ang sinasabing pagkasira ng ebidensya na aniya ay isang krimen. That's Secretary of Justice Rimulya's claim that evidence was destroyed. I don't believe it. He might believe it. But I'm telling you, it's not true, and it was not done. Tumanggi naman si Kaufman na isapubliko ang anumang detalye tungkol sa mga ebidensyang hawak ng prosekusyon ng ICC. Nilinaw rin niya na walang sinuman mula sa kampo ni Duterte ang may kinalaman sa sinasabing pagwasak ng ebidensya. Aniya, ang ganitong aksyon ay isang kriminal na paglabag at hindi ito ginawa o iniutos ng kanyang kliyente na ngayon humaharap sa mga paratang na wala umanong sapat na basehan. Para sa Diyos. Yun, Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, mga kababayan, malinaw po that the evidence of malice and the evidence of distortion in order to gain public sympathy na napakasama ng mga Duterte dahil nagawa ng mawasak na mga ebidensya, pinagtatakpan ng kanilang criminal trails, ayun pong layunin ni Boying Rimulya. Of course, ginagawa niya yan para po sa utos na rin yan mismo nila Marcos at ng kanyang barkadang si Martin Romualdez kung paano i-sustain ang pagsisinungaling para mapasama ng lalo si Pangulong Duterte. Subalit hindi po tumatayo sa anumang mga batayan ng batayang lohika sa batas sapagkat yan po ay napaka-seryosong krimen. Ayon kay Attorney Kaufman na hindi ka panipaniwalang ginawa o gagawin ni Pangulong Duterte at ng kanyang gobyerno. Attorney Marlon, how's about that? Yes, I cannot just simply fathom the depth of intellectual dishonesty of our Secretary of Justice. No, it is so incredible and revolting at the same time. Watching him parang making these statements, parang wow, so magnificent the way they lie. Why? Sabi niya, wala tayong ebidensya kasi nasira na siya. Kaya ang mag-try na lang sa kanya ICC. First contradiction, bakit anong itatry sa ICC kung wala kang ebidensya? Pangalawa, tutulong daw sila na magpadala ng testigo sa ICC at they are so much willing to help the Filipino people who were done injustice because of the war on drugs at ipapadala sa ICC. So, ano yung ipapadala mo sa ICC na mga ebidensya? Because evidence includes testimonial evidence, kailangan mo ng tao, mga ganyan. I mean, ang ebidensya ba sa isip ng ating Secretary of Justice ay yung direct evidence lamang, yung mga papel, yung mga paraphernalia? Kasi simple rules of evidence. What are the evidence na available? Testimonial evidence, documentary evidence, mga direct evidence, mga ganyan. And yet they are so much willing to send this. They're supposed to be witnesses. Yet they are saying na wala tayong evidence. Yet they are saying na na-destroy yung evidence. That's why we cannot prosecute. That's why we have to let ICC prosecute. Kahit sa ang anggulo ng lohika or logic mo siya ikabit-kabit, they're just simply coming up with the statements. They don't care about whether what they're saying is true or it's relevant or logical. They don't care anymore.
Yeah. Ma'am Lorraine. Wala lang, I'm just really like dumbfounded. Here I'm going to read to you what Sir Walter Scott wrote. He wrote, and this is the first thing that comes to mind kasi. Oh, what a tangled web we weave when we first practice to deceive. Para nagkandabong na sila. No? Correct. So, magandang punto yan, Ma'am Lorraine. It's embarrassing to watch. No? Yeah. Para sa akin, Ma'am, no? Idadagdag ko lang ito, ang kawalan po ng maisip pa na mga luhikal at katotohanan ng pagpapahayag para idiin ang gawa-gawang istorya ng crimes against humanity na hindi makakatayo, napipilitan po si Boying Rimulya, sila Marcos, sila Romualdez, na gumawa po, sabi mo nga, maghibla, maghabi ng mga kasinungalingan, hoping na ito'y makakalusot sa taong bayan. So, diyan pa lang magandang binanggit mo rin, Atty. Busantog. Kung wala na palang ebidensya, granting na yan ay totoo, anong may ebidensya sa ICC kung wala palang ebidensya ang gobyerno? Di ibig sabihin, dismiss ang kaso nito. Kasi ang mali siya niya, nung sinira nila Pangulong Duterte, ngayon ang tanong sa kanya, anong mga ebidensya yun? Saan sinira? Kailan sinira? Wala siyang maisabi, mga kababayan. Parang sinabi din po ni Claire Castro, na mayroon na po tayong 4,026 barangays cleared sa droga. Tinanong siya ni Eden Santos, ma'am, saan po mga barangay ito para mabisita natin at magbalita tayo kompleto? Wala pa kong datos na iba pa, yan pa lang po nakuha. Walang detalye. Tapos may hirit pa siya. Mayroon tayong 607 na mga Banay Silangan Drug Rehabilitation Center. Birada sa harap ng media, sa press corps, sa Malacanang. Tinanong na naman siya ni Eden Santos, ma'am, ano po mga address ng Balay Silangan para mabisita natin? Mamaya na lang bibigyan kita. Ganyan din po ang sinasabi ni Boying Rimulya, Ma'am Lorraine, ngayon, na hindi ka panipiniwala. Yes, go ahead, Ma'am Lorraine. Yeah, and yet PRRD's in The Hague. No? So, what does it mean, no? Even though the shameless impunity of the Marcos administration, they'll just continue on because the message is, kami na sa poder ngayon. We can shit on the entire country and we don't give a crap. Mamatay kayong lahat dyan. Walang respeto sa Pilipino. Like yung araw-araw na nakakita mo yung pagmumukha ni Claire Castro. Claire Castro, right? I mean, grabing insulto sa Pilipino. Yung ganyang klaseng communications officer. Binababoy nila tayo kasi stupidity. What comes out of her mouth is such an insult to the Filipino people that you don't give real information. Ganun ba kababaw ang tingin ninyo sa Pilipino? Kasi meron tayong standards, pero ang hinaharap sa atin, talagang shit. Talagang ang baba ng standard talaga na napakawalang respeto na ganyan ang ihaharap mo sa amin. Ganyan, si Claire Castro ang pinapaharap mo sa Pilipino who's not giving us proper information. Who this president doesn't even respect the Filipino people enough that he would look for a proper, a professional communications officer that knows her job. No, he just puts somebody like that. Trash. Ganyan kababa ang tingin ni Marcos sa atin. But I'm sorry to say, from the perspective of a doctor, it's because ganun din kababa ang tingin niya sa sarili niya. He's in the grip of a substance abuse disorder. We cannot expect anything good, anything great, and anything noble from such a man. And I'm really even though I'm so disgusted with Claire Castro, naawa ako sa kanila, sa team na yan, because a lot of them are forced to do crap, disgusting, disrespectful things to the Filipino people because they have no choice. Their president is crap and he's so disrespectful. He doesn't even respect himself. How can he respect the Filipino people? Respect doesn't figure in anything in this man's life. He goes around, but you can't blame him because he's in a grip of a substance abuse disorder nga, diba? So this is the dilemma that we find ourselves in. We're so disrespected as a people. No, but they'll continue. I think I would disagree on that. Na wala silang choice. There is only one logical and moral choice when you are so confronted with that. They should have resigned.
That's true. Kasi you're wasting people's money. Buti sana kung that's a private organization, an NGO, na magsalita ka ganyan, and probably, sabi natin, no, kasama yun sa right of your freedom of information or expression. Pero ito, you are speaking for and behalf of the Filipino people. You are not the mouthpiece we dream you to be. You are not even speaking for us. You are not speaking what is supposedly the real situation on the ground. And when you are so confronted with that situation, and you know that what you're saying is a lie, is an outright and blatant lie, or mischaracterization, or dishonesty, when you are being fed with people's money, the only logical and moral choice is to resign. Yeah, I agree. Correct, And correct. because of that, Ma'am Lorena, And they do not have that. brings- And they do not have that. I agree. yeah, which brings me to the point kung bakit I tinawag agree. ni Vice President Sara Duterte si Boying Rimulya na intellectually challenged. Nakakahiya para sa isang Justice Secretary that alam mo na kriminal na gawain ang pagwasak ng ebidensya, and yet you're trying to pass on to the people na ito ay kapanipaniwalang ginawa ng mga Duterte, which is walang bumili. Kaya nga sumambulat sa kanyang pagmumuka, at ngayon dahil sa kanyang pagsisinungaling lumalabas tuloy na wala silang ibang maipakita maliban po sa mga peke na mga biktimang pinaguhugot-hugot sa saan mang mga sulok-sulok lang ng kanto sa Maynila at sa lugar na pinagkukuhanan nila Cristina Conte. Pangalawa, at wala silang maipakitang sustaining evidence. So, para ma-justify sa ICC na dyan muna yan at magkakaroon kami ng iba pang gathering of evidence, nagsinungaling siya na may winasak at mga pinagpana ebidensya si Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong ng taong bayan sa kanya, Attorney Marlon, gusto naming makuha din sa iyo, anong legal perspective nito? Kung ganun po ang pahayag ni Secretary Boying Rimulya, and the legal defense team right now are taking seriously, or they're taking seriously, na ito'y gamitin, na ibulgar sa korte, na may mga pagsisinungaling ngayon ang gobyerno, would that merit, Attorney Mosantog, to fast-track the possibility of the dismissal nitong mga gawa-gawang kasong crime against humanity na isinampa nila doon sa ICC laban kay Pangulong Duterte? Yes. If I will be the one arguing that, and I will use that as an argument before a trial, I will simply say that, look at the statement of the Secretary of Justice of the Philippines saying that the evidence in order to try the President of the Philippines has been destroyed or not existing at this point. It simply shows that what they're doing is that they are simply using the ICC as a buffer. They are simply using the ICC to politically assassinate their opponent. Because how can they expect a semblance of justice by referring this case to us when in fact they have no evidence to give us in the first place? So I will use that statement to characterize that this is merely a political assassination, and that's a valid and legal defense. Ma'am Lorraine. Yeah, well, ang punot-punot dulo nito is that they will continue on, no? They will continue Yes. because there is an agenda. The agenda is to destroy the Dutertes, to make sure that PRRD will never come back to the Philippines, no? That he will die in The Hague or outside his country. That's the agenda. That's their goal. And the other goal is, of course, to destroy the vice president, no? So they will continue. That's their strength. That's their strength. They have no moral compunction. They have no shame. No, so they will continue. It's basically everything that's happening right now. It's about 2028. No, so it's a Yes. political characterization of what's happening, and that could be a legal argument that you could use. Na, uy, ano ka lang pala? I think they're not even thinking of you as a source of justice or a justice mechanism in itself. Ano ka lang pala? Yeah. They use you as a convenient excuse to remove somebody from the Philippines who in the first place should have been removed. So yun. So it becomes kidnapping. So sa akin, everything is 2028. Everything is 2028. The goal Sumambulat really... sa mukha ni sumambulat sa mukha ni Marcos ito kasi akala niya ay mamamanage niya. Ngayon, halimbawa, Yes. it is undeniable that the health of former President Duterte is fast deteriorating. Hindi na siya halos kumakain according sa kanyang pamilya. Si Inday Sara nagsabi na, si Pulong Duterte nagsabi na, even si Mrs. Elizabeth Zimmerman nagsabi na that former President Duterte is so weak and so thin. At mayroon ng mga leakage of information
na refusing to eat most of the time, si Pangulong Duterte. So ngayon, nakikita ng taong bayan na napakasidhi, napakalalim ng kataksilan at ng pang-aabusong ginawa ni Marcos laban kay Pangulong Duterte. Nagbabala ngayon ang maraming mga nag-uobserba na posible ito ang magiging mix ni Marcos sa kanyang nakanipis na pangungunyapit sa poder na na-isolate na sila sa taong bayan at pwedeng magsambulat ang pagkagalit ng mamamayan na hindi na nila mapipigilan. Ang pangyayaring ito sakali pong ang kaganapan sa pangkalusugang kalagayan ni Pangulong Duterte ay umabot po sa antas na magkaroon siya ng pagpanaw ng buhay niya doon sa lugar na kung saan siya po ay pinatapon, inabuso, nilapastangan that can trigger a widespread groundswell of another round of protest and resistance against the Marcos government. Pasay sa pighati at galit. Yung pighati at lungkot, ang galit natin ay ipunin natin, palakasin natin ang ating pagkilos upang mailuklok ng tama ang pamunuan na nakalagay sa batas, which is yung second in line ay ang Vice President. At walang ibang pipigil dyan kung taong bayan ang magluluklok sa kanya. Turn our grief and anger into becoming a strength, to becoming formidable ang ating People's Democratic Opposition Movement led by the Vice President. And ma'am, speaking doon sa binanggit mo, walang kahihiyan po ang gobyerno ni Marcos na pinapayagan niya po ang baluktot na ginagawang pahayag ni Gibo Teodoro without even consulting, no? Kung ito ba ay patakaran na ni Marcos, dahil tahimik si Marcos, we assume patakaran niya ito. Nagagawin po na imbaka ng mga bomba at bala ng Estados Unidos ang buong Subic Bay Naval Base dati, na dyan po sa Zambales. Ulitin ko po, imbakan ng bala at bomba. At doon din po magtatayo ng paggawaan ng bomba at bala ang Amerika na para bagang bumalik ang base militar without passing through the law na ipinagbabawal po yan ng saligang batas. Hindi ko naubos arok sa aking isipan paano naging number 1 si Gibo Teodoro sa bar exam. Now I understand na kapag nakapasa ka sa bar exam, hindi ibig sabihin ay matino at maayos ang kaalaman mo. Correct. Alam mo, Eric. Number 1, ha? Wala yun. Alam mo, Eric, mga kababayan, no? What we are witnessing right now is the fall of the American Empire. No? Bagsak na yan. Ang mundo kasi noon, unipolar, parang siya lang, no? Siya lang yung bida, hegemony, American hegemony. Pero hindi na ganoon ang mundo ngayon. Umandar na ang buong mundo. Multipolar na. Friends to all, enemies to none. Dapat ganoon, hindi na tayo nag-aaway-away. Kasi war is the failure of humans to be thinking creatures, di ba? Talagang hindi ka iisip niyan. Kaso ang Amerika, because nga namamatay na siya, it's in its death throes, no? So, kung sinong mauto niya, katulad ni Gibo Teodoro at si Bongbong Marcos, no? Yan ang binibiktima nila ngayon, Pilipinas. At saka yung mga paghabol-habol sa mga vloggers, no? Nakikita natin ngayon. I'm firmly convinced that the CIA is behind all of that because nga si SAS, no? SAS is very anti-US imperialist. She's not anti-US, she's anti-imperialism. Pero hinahabol siya. No, so and parang nakikita ko, no, na lahat talaga ng panggigipit na yan, no, talagang may kamay ng Amerika. Kung kaya itong gobyerno na ito napakayabang, pakiramdam nila mayroon silang big brother. I mean, I'm not condemning the American people, no, far from that. In fact, if the American people knew about this, no, about what their government is doing to the Philippines, I'm pretty sure hindi sila papayag, no? So, of course. Yan si Gibo na yan, no? Ay, katulad nga sinabi ni Eric, wala talagang ibig sabihin yung number one na bar na yan, no? Pag talagang tumatanda ka na at nawawalan ka na ng prinsipyo, wala kang kwenta yung pagkatao mo. Kasi hingin pa yung denuclearization of China. Denuclearization. Tawa ko ng tawa. No? Nakakatawa, di ba? Para daw magkaroon ng
kapayapaan sa ASEAN. Ano nangyari dito sa pag-iisip nito, di ba? Does he even know that the China is not part of the ASEAN? And does he even know that the ASEAN nations are very fiercely, very fiercely sovereign? I was part of the ASEAN. I headed the SOMRI, etc., etc., no? Ang kagandahan talaga ng relationships ng ASEAN, yung respeto at walang pakialamanan, yung sovereignty nga, yung talagang ganun yung sensibilities, no? Ganyan ang relasyon natin sa isa't isa, walang pakialamanan. Tapos meron ka ditong DND secretary na nagsasalita na nakikialam pa siya, 'di ba? Nakakahiya. Nakakahiya talaga sila. Nakakahiya sila, Eric, talagang parang walang diplomasya, walang statesmanship, parang walang alam. Katulad nung pag-mention ng Taiwan, hindi nila inaano yung One China policy, etc., etc. Parang wala nang diplomasya, no? Tapos si Tarrella pa yung ginawang spokesperson, Diyos ko, di ba? Yes. Everybody, delikado po yan, Mama. Yeah. Ma'am, delikado po yung ginagawa ni Gibo Chodoro. Yeah. Because nag-i-instigate po siya ng isang kalagayang nagme-militarize ng buong rehiyon ng Asia Pacifico at ng buong Indo-Pacific, no? Of all the countries sa paligid po natin, tayo po ang binabantayan ng mga bansang karatig natin. Bakit natin tinutulak ang maging militarized region tayo? Na instead na tayo ay mapayapa, nakikipag-usap bilang mga neighboring countries, gustong gawin natin, nalagyan natin ng missile launcher ng ating bansa, kailaman natin ang pangloob na usapin sa patakaran between China and Taiwan, at makialam tayo dyan sa South China Sea, na pasukin natin ang Amerika. Only the Philippines is doing that, mga kababayan. Ang gayon ang malalain, ito pa, hindi lamang Typhoon missile launchers, na ang mga missile ng Amerika, ang tanong ng taong bayan ngayon, kay Gibo Chodoro at kay Marcos, bakit may Typhoon missile system launcher sa North Luzon? Ibig sabihin ba may missile na itinago sa Pilipinas? You do not need the missile launcher if you do not have the missiles themselves. Anhin mo yan kung wala kang missile na ikakarga. We're talking about Tomahawk cruise missile that can hit even Russia, that can hit North Korea, and that can hit even China. Malapit lang. So, nandyan na po yan. Ngayon, ito pa. Ang katawa-tawa kay Gibo Chodoro, he is the President of the Philippines and he does not respect the Senate. Makapareho din na Tarrella, wala tayong base militar at bawal po yan ang base militar sa ilalim ng saligang batas. Since 1992, bawal na po yan. No? Hindi natin pwede payagan yan. Ngayon, gagawin niyang imbakan at pagawaan ng bomba at bala ang Subic military base dati na inukupa ng bansang Estados Unidos. So may Typhoon missile launchers ka na. Malamang may mga missiles na nakatago po sa Pilipinas, lalo na sa North Luzon area, paharap sa China. At ngayon po, mayroon siyang imbakan dyan sa Zambales ng mga armas ng paggawaan ng bomba at bala. Ano pong ibig sabihin nito? Nag-i-invite po tayo ng atensyon ng military action pagkagalit ng bansang China. Instead po na mag-usap tayo ng maayos, ay pinapalala po natin ang digmaan, pangtapangang bulok na patakaran ni Marcos na dinidikta sa kanya ng Estados Unidos na dapat ay pinutol na natin ito. Ma'am Lorraine at mga kababayan. Walang direksyon maliban sa pagpapalugmok sa ekonomiya ang gobyerno ni Marcos. Ang utang ay para tabunan ang kinukurakot at walang saysay, walang balik, walang return of investment na political bribery and political corruption na ayuda nila Marcos at Romualdez. Kaya umaabot sa bilyon-bilyon po ang inuutang pero hindi nagbubunga ng paglago ng agrikultura, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Lugmok ang manufacturing sector at walang batayang industriyang mag-propel ng mas malawak na employment, kung kaya ang kita at trabaho tuloy-tuloy ang paglugmok in the last 12 months na sinorvey po ito ng mga economic survey groups, Ma'am Lorraine. Just recently, I saw the post of Lisa Marcos. No, in that post, they were having a concert in Malacanang. Imelda was there. No, the original ostentatious magnanakaw Imelda Romualdez was there. No, Nick Torre was there. And yung walang delikadesang si George Garcia nandun, no? Nandyan siya, no? Nandyan siya sa amo niya. No,
That's all you need to know to understand what's happening in our country, because this is a repeat. This is exactly what Ferdinand Marcos Sr. did to our economy. He really destroyed it. No? That up to now, we still feel the aftershocks of the plunder of Ferdinand Marcos Sr. na binabayaran pa natin pala ang utang niya. I ask, no? And hanggang ngayon, tapos yung anak niya, ganun din yung ginagawa. Eksaktong-eksakto yung nangyayari ngayon. And what happened? What are we looking at? We really are looking at economic ruin of our country. And this will really, on top of that, no, the other things that he's doing, ginawa pa niyang carrier ang Pilipinas ng US na mga weapons nila. Target tayo ng gera ngayon, no? Tayo na magfa-frontline yan. Yan ang ginawa ni Marcos after the excellent foreign affairs policy of former president, no, na friends to all, enemies to none. So this is what we're seeing Talagang we are watching the ruin of our country in the hands of a plunderer and a fascist and somebody who's greedy with power. Fortunately, yung kagandahan dito, like I said, nakita na natin ito. Nakita na natin. The names are the same. Ferdinand Marcos, Romualdez, di ba? A first lady who's also ostentatious and is also expensive taste and indifferent to the plight of the Filipino people. So we already know where all this is going, di ba? Kasi nakita natin where it led with Ferdinand Marcos Sr. It led to the ruin of our country. So, but we can change the course of this, no? We don't need to wait 20 years. This man, Bongbong Marcos, has to step down because he is bleeding our country dry. Correct. Ma'am, 2 taon mga kababayan, magkasunod. 30% ng budget natin inuutang dahil bagsak ang revenue collection. Ibig sabihin po, sa bawat 10 piso na dapat gastusin natin, 30% niyan po ay inuutang natin. At hindi binabayaran ang principal. Ang binabayaran lang po yung interest niya. So sa 3 taon ni Marcos, ibig sabihin po mga kababayan, umaabot po ang projected sa mga 3 trilyon. Ang utangin niya, utang na niya ang mahigit 2 trilyon, ilulubog niya sa pangungutang at utang na babayaran ang taong bayan. Utang na ina talaga ito. Utang na ina talaga ang uri ng gobyerno ni Marcos. Pangalawa, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, the ruins of the economy will trigger a further deepening crisis sa buong lipunan. Bakit? Sapagkat ang pinakatatamaan po ng paglugmok ng ekonomiya ay ang pinaka-vulnerabling sektor. Manggagawa, urban poor, mangingisda, magsasaka, manggagawang bukid, mga katutubong pamayanan. Mabuti na lang po na iniwan ni Pangulong Duterte na 90% po ng kapasidad ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa armado nila, ay hindi po makapag-exploit ng ganitong kalagayan kaagad. Na pwede nilang i-recruit ang mga tao, armasan, upang lumaban. Sapagkat ang pagkalugmok ng agrikultura, ang paglawak ng kahirapan po, paglalim ng kawalan ng trabaho, ang pagbagsak ng income ng mamamayan, ay mga formula at kalagayan po na nagpapasiklab ng galit ng taong bayan na pwede pong gamitin ito para labanan ang gobyerno. Subalit, dahil nga mahina pa ang kapasidad ng NPA, ng Communist Party of the Philippines at ng NDF na ito'y gamitin, at ngayon po they're trying to rebound para ito'y sakyan, kaya nila pinapaalis at binabanatan ang mga Duterte kasama si Marcos. Pero ang ekonomiya, kung Ma'am Lorraine, ay gusto ko itong ma-emphasize, hindi mo pwedeng ito ay makontrol. Lalo na kung ang politika mo ay bulok, ang pamumuno mo ay walang direksyon, lalo na manglulugmok ang ekonomiya. At yan ang triggering fuse sa mga paglawak ng pagprotesta ng taong bayan upang patalsikin at palayasin po ang inutil at bulok na gobyerno ni Marcos. Yan po nakikita nating mangyayari, Ma'am Lorraine. Naalala ko nung time ni PRRD, yung debt servicing, nagbabayad tayo ng utang. Pati principal. Pandemya. Kahit nung pandemya, talagang sinabi niya, hindi, babayaran natin ang utang na. Siya very honorable man talaga. Kasi nakita niya yung consequences kapag hindi tayo nagbayad, no? Bababa yung credit rating natin, etc., etc. At grabe ang implications nun. Pero ito, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam, wala siyang alam
no? At tuloy-tuloy lang siya sa pag-uutang at saan napupunta? Saan napupunta? May nakita ba kayo? Bumubuti ba buhay nyo? 'Di ba? Ninanakaw niya. Alam na natin 'yon. Ninanakaw niya 'yan. Until there's a very clear explanation, Marcos, magnanakaw ka. Okay? Romualdez, magnanakaw ka. So, yan ang kailangan nating harapin, no, na nakakaawa ang Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas talaga. So, pero ang natutunan ko kasi kay PRRD, ayaw niya yung parang tingin natin sa sarili natin biktima. At talagang gusto niya lumalaban tayo. Katulad nung tinuro niya, kahit ngayon nasa The Hague siya, lumalaban siya. 80-year-old man na tinalo nitong pangag na to, di ba? Pero parang natutunan ko, Eric, no, mga kababayan, kasi pwede kang umiyak talaga Talagang iiyak ka sa ginawa, pwede kang makain sa galit mo, di ba? Pero ang gusto ko talaga yung galit natin, yung i-channel natin, nalalaban tayo. Kasi yung kawalang yaan na ginagawa ni Lisa Marcos, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, umuulit at alam na natin kung ano yung kahihinatnan nito.